Ngayong araw ang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Makalipas ang ilang taon, hati pa rin ang opinyon ng mga Pilipino kung nakabuti nga ba o hindi para sa bansa ang deklarasyon. Narito ang report. I've ordered the arrest of those directly involved in the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence and subversion. 44 na taon na ang nakalilipas nang magdeklara ng martial law si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero bakit nga ba kinailangang pairalin ang batas militar? Maraming dahilan yung martial law. Yung isa is nagkakaroon ng medyo malalim na problema sa Mindanao. Yung secessionist movement dun sa MNLF. Ito ay isang problema. Tapos yung isa din is yung pag-aklas ng New People's Army, yung NPA. Lumalakas yung NPA at that time. Napasailalim ang Pilipinas sa martial law ng 14 na taon. Naging daan nga ba ito para mabalik ang kapayapaan sa bansa? Unang taon, tumahimik naman yung bayan. So, especially in the case of Manila, na wala. Siyempre, bawal kasi yung mga rallies, bawal yung demonstration. So, tumahimik yung Pilipinas. Ito rin daw ang panahon ng golden age ng Pilipinas o kasaganaan ng ating ekonomiya. Pero sa katunayan, taliwas ito ayon sa mga tala. Ang bilang ng mga nawalan ng trabaho tumaas mula nang magdeklara ng martial law noong 1972. Nananatili namang hati ang opinyon ng mga Pilipino kung positibo o negatibo nga ba ang epekto ng martial law. Para sa akin po, may naganap naman po na pag-unlad sa ekonomiya pero nangibabaw pa rin ang mga paglabag sa mga batas pantao. Para sa amin po, Negative po. ayun, dahil di ba aware naman tayo na sobrang daming karahasan na nangyari ng martial law. Sa paggunita natin sa isa sa mga hindi malilimutang tagpo ng ating kasaysayan. Naway baunin natin ang mga aral na itinuro ng nakaraan para makapagpatuloy tayo sa inaasam na kaunlaran.